Ika-16 na kabanata. Clank, 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 ang tunog na maririnig. Hindi ko nakakayanin ito, ang mga kagamitan ko, ay hindi man lang nakakagawa ng pinsala. Ang level ng material na ito, ay hindi ko maabot. Mahirap tunawin ito, sambit ni Michael, habang nakatingin si Jae-hwan sa kanya. Hindi level ang importante rito, sambit ni Jae-hwan habang tinakpan niya ang mga mata ni Michael. At parang may binuksan si Jae-hwan sa kanya. Ang unang yugto ng pagkagising, ang duda, ang kapangyarihan, para makita ang totoong essence ng paligid, sa pamamagitan ng pagdududa sa mundo. Ano ang ginagawa mo? Sambit ni Michael. Habang patuloy lang sa ginagawa si Jae-hwan. Ito ay tungkol sa kung ano ang nakikita mo, sambit ni Jae-hwan. Pangalawang yugto ng pagkagising, pag-intindi, ang kapangyarihan upang maunawaan ang nawawasak na mundo. Pagkatapos nito, ay tumingin siya sa sungay, mayroon siyang napansin na kakaiba, at bigla itong kumilos na parang tubig, parang nilamon siya nito. Wow, ano ba itong nangyayari? Tanong ni Michael, at bigla siyang natakot, nung makita niya ang halimaw na may 5 sungay, sa harapan nila ni Jae-hwan. Walang hiya talaga ito, ang sambit ni Michael, hoy ang sabi mo, tutulungan mo ako, kaya gawin mo ito ng maayos, sambit ni Jae-hwan. Ito ba talaga ang totoong itsura, ng essence ng material na mula sa isang may 5 sungay na halimaw? Ang paggamit ko ng natural na paghugis ng material, ay walang silbi dahil sa nilalang na ito. Hindi totoo ito, nananaginip lang siguro ako, kailangan kong magising. Sambit sa isip ni Michael habang tumatakbo, at dagdag na sambit pa niya, tama panaginip lang siguro ito, kaya kailangan kong makaalis dito. At napalingon si Jae-hwan kay Michael, hay, nako, sambit ni Jae-hwan. Tulong, tulong, sambit ni Michael, at sa paglabas ni Michael, tumambad sa kanya ang katotohanan. Mga kalansay na naglalakad, napatigil si Michael dahil sa mga nakikita niya. Oy, tapos na pala kayo mag-refine, assistant manager. Sambit ng isang kalansay, hoy, tanga na tao, wala ka pang karapatan para makita ang mundong ito. Sambit ng isang boses, habang takot, at nanginginig si Michael. Habang si Jae-hwan ay patuloy ang paghugis sa material ng may 5 sungay na halimaw. Patuloy ang pagtatanong ni Michael kung paano nagkaroon ng ganitong mundo, at papaano siya nakapunta rito. At si Jae-hwan ay mag-isa na kinaharap ang essence ng halimaw, kahit pa lumalaban ito ay pinupokpok niya ito, upang tuluyan niya itong mahubog. Bakit ako? Sigaw na sambit ni Michael, na naguguluhan. At pagkatapos niyang maintindihan ang lahat, napagtanto niya, na may mga bagay-bagay, sa mundong ito na kahit anong ulit mo pagawin, ay wala ring silbi. Gaya ng isang tao, na naghahangad na maabot, at malamangan ang abilidad ng isang nightmare na nilalang. Ang tanda na siguro ng abilidad ko, upang hawakan ang sungay ng Garnak. Ang sinabi mo ay kinailangan mong mahanap ako ng mas maaga. Pero ang talagang pinuntahan mo rito ay hindi ako, kundi ang manager ng lugar na ito. Patawad matagal na siyang umalis dito, at ang natira na lang ay ang walang kwentang tao na gaya ko. Sambit ni Michael, paanong naging apprentice ang taong gaya mo? Tanong ni Jae-hwan. Ang lahi, ay hindi basihan, upang hindi ka mapili bilang apprentice ng isang nightmare na nilalang, ngunit wala akong maeaambag sa iyo, sambit ni Michael. Okay lang iyan, hanggat alam mo kung paano gumawa ng lalagyan ng espada, sambit ni Jae-hwan. Hindi na, nasubok ko na ang lahat, sambit ni Michael. Magagawa mo ito, kapag sinubukan mo ito ng 100,000,000 na beses. Sambit ni Jae-hwan, hahaha, 100,000,000 na beses, mas bata ka pa talaga kaysa sa akin. Pero, alam mo, kung sa tingin mo, hindi ko pa sinubukan ng lahat, ginawa ko na ito ng maraming beses. Kahit na hindi mo ako paniwalaan, sambit ni Michael habang naalala ni Jae-hwan si James sa kanya. Napag-alaman ko na ang lahat, ang tungkol sa mga katangian ng pagpapapanday. At ngayon maaari ko nang masabi na kaya kung punihin ang lahat ng armas, dito sa loob ng tore ng bangungot. At ang success rate ay 99%, pero pagkatapos kong maabot ito, may tanong na biglang sumulpot sa isipan ko. Baka hindi ko pinupursige na makamit, ang patungo sa 99% na success rate. Kung hindi sa pagtakbo papalayo sa 1% ng pagkakamali. Kaya niya naabot ang ganoong kakayahan,
Sambit ni Jae-hwan sa kanyang isipan habang inaalala niya si James. Oh, alam ko sinubukan mo na ang lahat, pero hindi mo alam ang proseso sa likod ng katangian na ito. Sambit ni Jae-hwan, ano, ang proseso na katangian ng isang nightmare ay original na katangian nila. Umiral na ito noong una pa, kagaya ng apoy at tubig. Paano ito maiintindihan ng isang tao, at kung maintindihan man natin ito, ano ang katuturan nito? Sambit ni Michael, ang sinasabi mo ba ay, gumagamit ka ng katangian kahit hindi mo ito naiintindihan? Sambit ni Jae-hwan, at natahimik si Michael ng saglit. Proseso ba kamo, ganito lang ito gamitin, pinapalakas ko lang ang martilyo at ang pamalo gamit ang spiritual kong kapangyarihan. At kontrolin ang lakas para mahulma ang sungay, pagsasalaysay ni Michael. Kung ganun lang ito kadali, bakit ang mga apprentice mo ay hindi magamit ang katangian ng pagproseso? Sambit ni Jae-hwan, dahil hindi pa nila alam ang katangian na ito. Saglit, kung ganun nga kadali ito, kahit hindi pa nila alam ang katangian na ito, dapat nakakagawa na sila ng isang kahalintulad ng mga gawa ko. Sambit ni Michael, hindi mo nga maintindihan ang katangian na ito, ngunit ginagamit mo na. Sambit ni Jae-hwan, ano, ang sinasabi mo ba na may isang tao na gumagamit ng isang katangian, na iniintindihan kung ano ang katangian na ginagamit niya? Alam mo ba ang nasa likod ng proseso na katangian? Sambit ni Michael, hindi, ngunit napag-alaman ko lang kanina, sambit ni Jae-hwan. Nabigla na lang si Michael habang nilalagay ni Jae-hwan ang kanyang daliri sa sungay, at ginamit niya ang proseso na katangian. Napatanong na lang si Michael kung paano niya nagagawa ito. Tingnan mo ito ng mabuti, ano ang nakikita mo, sambit ni Jae-hwan. Ang mga particle ba ay naghihiwalay? Sambit ni Michael. Hindi lang ito ganun kadali, dahil sa nahubog mo na ang iyong katangian. Ito ay tumigas gaya ng mundong ito, kaya ito lang ang nakikita mo. Dahil ba sa matinding pagsisikap? Sambit ni Michael. Walang mali sa iyong pagsisikap, dapat na pag-alaman mo na ito ngayon. Kahit ginawa mo na ang lahat ay wala pa rin pagbabago. Hindi ikaw ang may mali, kundi ang mundong tinatayuan mo mismo. Paliwanag ni Jae-hwan, ang mundo mismo ang mali. At naalala ni Michael ang kanyang guro, hindi mo alam kung ano ang dahilan kung bakit ka palaging palpak. Itong ginagawa mo ay ayos na sa katulad mong tao, ngunit ito ay original na galing sa aming mga nightmare. Sambit ng nightmare, kung ganun ituro mo ang paraan ng tao. Sambit ni Michael, hindi ko alam ang paraan ninyo, at sisihin mo ang lahi mo dahil isa kang tao, hindi ka makakaalis sa pagiging apprentice na level dahil sa isa kang tao. Inakala ko noon, na kapag ibinigay ko lang ang lahat, ang level ko ay magiging kagaya ng nightmare. Kaya ngayon, ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Kailangan pa bang kalabanin ko ang mundo? Anong problema sa mundong ito? Tapat ang lugar na ito, kung saan makikita mo ang mga resulta, nakatumbas sa naibigay mong paghihirap sa pagtratrabaho. Ano ang problema sa pagiging sanay sa lugar na ito? Sambit ni Michael, tapat ba ito? Isang mundo kung saan nalilinlang kayo na hindi gawin ang kaya ninyong magawa? Maaaring matanda ka na nga, ngunit kaya mo pang lumaban. Malapitan mo itong tingnan, huwag kang dumipende sa sistema. Gamitin mo mismo ang dalawa mong mata, sambit ni Jae-hwan. At sa pagbukas ng mata sa katotohanan ni Michael, namuhay ba siya na ito ang nakikita niyang mundo? Isang mundong walang katangian o interface, isang tapat na mundo, kung saan walang panlilinlang. Paano ang isang tao, na kaya nang mabuhay ng ganito, maaaring baliw lang ang mamumuhay dito? Sigaw na sambit ni Michael, habang hinulma na ang sungay. At pagkatapos ng kaganapan, talaga bang aalis ka na? Sambit ni Michael, kailangan ko nang umalis, dahil tapos na ang produkto, at sa tingin ko ay nagustuhan rin niya ito. Sambit ni Jae-hwan habang ang kanyang espada ay nanginginig, nakaisip ka na ba ng pangalan niya? Sambit ni Michael, ito bang matakaw na baboy na espada? Hindi pa. Sambit ni Jae-hwan, kung ayos lang sa iyo, pwede bang ako na lang ang pumili sa pangalan niya? Sambit ni Michael, napatango si Jae-hwan, nagdesisyon akong bumasi sa karakter ng espada at material nito, binasi ko rin ito sa isang respetadong nilalang, sambit ni Michael. Maverick, kagaya ng isang maverick na general, sambit ni Jae-hwan, tama ka, wala akong maisip, na mas babagay ba na pangalan kung hindi ito, kaya mag-ingat na lang kayo sa inyong paglalakbay. Ay, sandali lang, sa mundo bang kinatatayuan mo?
Sa mga mata mo, anong tingin mo sa akin? Ano ang itsura ko? Sambit ni Michael. Isang tao, tugon ni Jae-hwan, at napatigil si Michael. Hindi na siya tumingin sa likod. Napapaisip ako, sino kaya ang makakaintindi ng mundong tinatahak niya, sambit ni Michael.